Sampung araw na lang at magsisimula na ang paglilitis para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himayin natin ang usapin na yan kasama ang legal spokesperson ng House Prosecution Team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa, at welcome po dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi din ho sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Siguro unang tanong, Attorney Tolosa, basically itong pre-trial conference ay tapos na po ba talaga or meron pa mga susunod pa po? Tama ho yan, no? Dahil ho natapos na ang pre-marking of evidence ng magkabilang panig kahapon. So that concludes our pre-trial conference. So ang hinihintay na lang ho natin ngayon, no? Yung issuance ho ng pre-trial order. Then ang susunod na ito ay yung sa mismong sa July 6 na po ba ang susunod? Or may mga in-between pa po, may mga kailangan pang gawing sa process po? Well, dapat ho, yan ang hinihintay natin, yung initial presentation of our first witness on July 6. But in the meantime, no, you recall that we also filed some requests, no, with the impeachment court. So, and they were given until today. No, the defense was given until today to submit their written comment to those requests. So, we will see if the impeachment court will also act on those before the start of the first presentation of evidence. And Attorney Tolosa, para sa kabatiran lang po ng mga nanonood, although sinabi na naman na malakas talaga ang ebidensya ng prosecution team, pero gaano ka-importante ba itong BIR box na ito with regards do sa impeachment trial ni VP Sara? Well, yung BIR box, no, this was submitted by the BIR in compliance with the subpoena issued by the House of Representatives Committee on Justice to submit yung mga ITRs of the respondent, her husband, and their financial interest. So since I had to make that clear because the box hasn't opened, so we don't know yet exactly what's inside. But supposedly, those should be the contents. Ngayon ho, since if those would be the contents, the ITRs, then dyan ho nakalahad yung declared income ho ng respondent and her husband. So these are very material because we'll have to take them into consideration, no, and compare them with the assets and net worth declared in the salience. And Attorney, kung sakali man na talagang hindi mabuksan itong BIR box na ito, confident pa rin ho ba ang prosecution team na may enough ho kayo na ebidensya at malakas pa rin, kumbaga tatayo pa rin itong kaso laban sa ating Vice Presidente? Tama ho yun. We're not relying solely on the contents of that BIR box. We have other pieces of evidence which we've marked during the pre-trial conference, no, such as the AMLAC reports, no, and we'll be presenting other documents which were already identified in our pre-trial brief also, such as the bank records. And Attorney, ito actually matagal ko na ho gusto itanong at curious lang ako. Attorney, marami kasi umaasa kung sakali lang po dumating tayo sa paghatol na at kunyari, let's say na maging ma-impeach si VP Sara, automatic po ba yung kaparusahan na perpetual disqualification or hindi? Kailangan pa itong ihingin, kumbaga? Well, again, just based on your question, that would, I don't want to sound that like I'm preempting or speculating on the decision of the Senate Impeachment Court, no? But so when they render judgment, no, they will have to consider those two things. So yung hong render a verdict, either guilty or innocent, and kasama na din ho dyan yung giving the penalty of perpetual disqualification. Oh, okay. So hindi naman po siya automatic. Akala ko po is under sa constitution natin ay kumbaga automatic na yung perpetual disqualification. Hindi po ganun yung ibig sabihin nun. Well, unfortunately, no, we would want to give our position on that matter, no, but we might be cited, no, for violating yung discussing the merits already of the case. I understand, sir. Sir, ito huling tanong na lang siguro ay 10 araw na nga lang at magsisimula na yung trial. May nakikita po ba kayong mga legal obstacles na pwedeng makapigil para sa pagsimula nito sa July 6? Wala naman ho dahil yun nga, no, we're very thankful, no, that the impeachment clerk
extended several accommodations which allowed us to finish yung marking ho, no, yung voluminous documents that we have, both parties, no. And we believe this will enable us, no, to proceed with the presentation of the first witness scheduled on July 6. So I think meron pa rin hong enough time para ma-issue ko yung pre-trial order, no, bago yung July 6. So dapat ho, wala na maging rason para hindi ito matuloy. Alam ho namin, lahat ho ng tao, hinihintay na ho natin ito ang simula ng paglilitis. Okay, maraming salamat po sa panahon na binigay nyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, sir, at happy weekend po. Maraming salamat din ho and magandang gabi.